Perez. Wala pang 3 minuto ng round 1, bagsak si Perez. Di raw nito kinaya ang bilis ni Coelho. Dahil sa panalo ito, may chance nang makuha ni Coelho ang regular WBC minimum weight belt. Dapat naman kay Ganigan Lopez ng Mexico. Ito po ay sa darating na Disyembre o Enero ng susunod na taon. Philippine Army Dragon Boat Team wagi naman sa Camsur International Dragon Boat Festival na ginanap sa CWC Complex sa Camarines Sur noong Sabado. Nasungkit ng grupo ang gintong medalya sa 400-meter event at sa 200-meter event. 15 koponan ang kanilang tinalo. Kabilang na rito ang team mula sa Malaysia. Daang-daang atleta naman sumabak sa isa sa pinakamahirap na sport, ang triathlon, at kabilang sa mga sumali ang ilang GMA reporter. Darito ang report ni Mark Zambrano. Hinati sa 10 age group ang mga lalaki kung saan pinakabata ang 16 years old at pinakamatanda ang 60. 3 age group naman ang nilihokan ng mga babaeng mula 16 hanggang 40 years old. 3 event rin ang sinalihan mula sa mas maikling mini sprint, mas mahirap na super mini sprint at full course na sprint event. Any age, any size, maski kang matangkad ka, maliit ka, basta you can swim, you can bike and run, we accept and we allow you to run and maybe win medals as those people are doing right now. Kabilang sa mga sumali sa triathlon, sina GMA reporters Ivan Mayrina at Rafi Tima. Sumabak sila sa 900-meter swim, 30-kilometer bike at 7.2-kilometer run. You don't really compete to win. Ang kalaban mo lang kasi dito sarili mo eh. Ibe-better mo lang yung previous time mo hanggang umabot ka doon sa kung hanggang saan ka aabot. Push ka lang ng push. Ang sarap pag i-combine kasi talagang matitest lahat ng skills mo. At syempre, pag nasa competitive level ka na, makukompare mo yung sarili mo sa iba. Hindi biro tong sport na triathlon. Isipin nyo, 3 sports pinagsama-sama sa isang event. Swim, bike, saka run. Sinubukan ko yung run part, 7.2 kilometers pa lang, mamatay-matay na ako sa pagod. Pero highly recommended to, hindi lang sa mga pro-athlete, pero pati na rin sa mga beginners na katulad ko. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Isang bagong larvicidal solution ang nakapagpapababa raw sa bilang ng mga nagkakasakit ng dengue sa isang komunidad sa Pasig City. Ang namahagi ng tinatawag na musticide sa mga residente, ang mismong prinsipe ng Malaysia. Narito ang report ni Salima Refran. Dito sa Delang Community, sa Barangay Pinagbuhatan, naitala ang pinakamataas na bilang ng kaso ng dengue sa buwan ng Enero hanggang Marso ngayong taon sa buong lungsod ng Pasig. Umabot na ng 39 nagka-dengue sa maliit na komunidad ng halos 400 pamilya. Paano ba naman? Walang drainage sa mga kabahayan, kaya naiipon sa kalsada ang tubig. Pero nang sumampa ang buwan ng Abril hanggang Mayo, nagbago ito. 2 na lang ang kasong naitala dito. Simula po noon ay nagkaroon na po ng pagbabago. Nawala na po ang mga dengue dito. At mga kabataan po ay hindi na po nagkakasakit. Ang komunidad, naging test site kasi ng bagong larvicidal solution na hatid ng Yayasan Tunku Nakiyadin Foundation ni Malaysian Prince Tunku Nakiyadin Inbi Tuanku Jafar. Mismong ang prinsipe nagpakita sa GMA News ng kanyang musticide. You just need a little sprinkle for just say that much, which is a pinchful for about 1 square meter of water. But sprinkle it into the drains and into the ponds, and even if you sprinkle on a patch of grass and it rains and the rain brings it to a puddle, it will still be effective. Ang mga ipanampalay, nilagyan ng biochemical na galing mismo sa DNA ng mga lamok. Sa pamamagitan nito, mas mabilis at mas epektibo ang pagkalat ng lason para mapatay ang lamok at ang daladala nitong itlog. Maging ang Pasig City Health Office, nagulat sa bilis ng pagbaba ng mga kaso ng dengue sa lugar. Pwede tayong mag-procure ng larvicide, pwede tayong mag-procure ng musticide specifically para pwede nating i-distribute sa community. Pero ang Delang Community, naubusan na pala ng musticide at ang kanilang mga residente, nagtitiis pa rin ng walang drainage. Pangamba tuloy nila, baka umakyat muli ang bilang ng may dengue. Ang Department of Health,
Bagamat malugod na tinatanggap ang teknolohiyang dala ng prinsipe, nagpaalala pa rin na ang search and destroy o palagiang paglilinis ng mga maaaring pangitlogan ng lamok ang pinakamabisa at pinakamadaling panlaban sa dengue. Para sa unang balita, Salima Refran reporting. Kalat na sa iba't ibang panig ng mundo ang Occupy Wall Street movement, protesta laban sa lumalaking agwat daw ng mayayaman at mahihirap sa Amerika. Sa Rome, Italy, nag-iwan ng pinsala sa ari-arian ang rally doon. Narito ang report. Isang araw bago matapos ang karahasang sumiklab sa Rome, Italy, ito ang bumungad sa mga residente. Mga basag na salamin ng mga tindahan, mga sunog na kotse. Nagsimula ang gulo sa isang kilos protesta na ang sigaw ay pagkakapantay-pantay sa gitna ng krisis. Kinundina ng libo-libong rallyista ang umano'y kasakiman ng iilan na nagpapahirap sa mas nakararami. Ito rin ang sigaw ng may 200 rallyista sa Financial District ng London sa United Kingdom. Sa inaasahang mahabang itatakbo ng kanilang panawagan, dito na sila nagtayo ng mga tolda sa harap ng St. Paul's Cathedral, 100 metro lamang mula sa London Stock Exchange. Hindi alintana ang malamig na klima, balak ng mga rallyista na magtagal roon. Tulad ng ginawa ng mga rallyista sa New York City sa Amerika na mahigit 1 buwang nananatili sa Zuccotti Park malapit sa Wall Street. Tinatawag silang Occupy Wall Street Movement at unti-unti nang lumalaganap ang kanilang adhikain. Maging sa South America sa mga bansang Argentina, Chile at Mexico. Nagsimula na rin ang kilos protesta sa mga lansangan. Gayon din sa Southeast Asia, New Zealand at Australia. Para sa unang balita, Dante Perello reporting. Isinailalim na po sa Red Alert ang Bangkok, Thailand dahil sa inaasahang malawakang pagbaha. Pinangangambahan kasing sa syudad na Daloy ang baha sa mga probinsya sa Hilaga at Silangan ng Thailand. Sa gitna ng pagbaha, isinusulong ang paggamit ng mga motorboat. Nanawagan ng gobyerno ng Thailand sa 1,000 boat owners para sabay-sabay na patakbuhin ang kanilang mga bangka. Sa ganitong paraan daw ay mas mapapabilis ang agos ng tubig sa ilog. Mismong si Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra ang nanguna sa engine starting ceremony. Mahigit 300 na ang namatay sa matinding pagbaha sa Thailand. Oras na para sa unang chika at makakasama po natin si Linjing Pascual. Len? Salamat, Igan. Star-studded ang naging concert para sa 10th anniversary ng foundation ni former US President Bill Clinton. Ilan sa mga A-list celebrity na nag-perform sa A Decade of Difference ay sina Lady Gaga, ang frontman ng U2 na si Bono, at ang king of R&B na si Usher. Dumulo rin ang ilang artista na active sa social work. Enjoy naman sa panonood si Clinton ng 3-hour concert kasama ang kanyang asawang si US Secretary of State na si Hillary Clinton at ang daughter nilang si Chelsea. Lain ng concert na mas maging aware ang publiko ukol sa sakit na AIDS at maging sa kalikasan. How cool is it to be 60? More showbiz news when I return, so dyan lang po kayo. At ang hirit namin mamaya, rider ng motorsiklo na aksidente sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Pahinante ng isang truck patay matapos saksakin sa Batangas. Abangan nga natin iba pa sa unang balita mamaya. Oy, bago ang lahat, Mars. Naku, babatiin muna natin lahat ng regional staff ng GMA. Primera balita sa Dagupan, Bueno Mano sa Cebu, Arangkada sa Iloilo, at una kabay sa Davao. Galing kay Direk Noel. At sa aming lahat dito sa unang hirit. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, marami tayo ngayong tutulungan sa ating serbisyong totoo rin. Tama yan, Mars. Syempre, kahit naman tayo, di ba, pag malapit yung panahon ng undas, pupunta na sa sementeryo, naghahanda na, naglilinis na. Lalong-lalo na ho yung mga taga-Hagonay, Bulacan, syempre kahit nabaha sila, hindi nila malilimutan yung tradisyon na ito. At tutulungan po sila na maglinis doon para sa serbisyong totoo. Ang ating syempre Maring Susan Enriquez. Mare! Hi, Dasu! Kamusta ang Red Boots? Good morning, Maring Sue, Maring Connie. Alam niyo, mahigit 2 linggo na lamang po at gugunitain na natin ang Todos Los Santos.